Hi Grateful! Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito at syempre sa susunod na araw hanggang sa walang hanggan. Kung pwede lang, forever, di ba? So, ah maraming nagko-comment kung paano ba daw namin nasasabi na pwedeng magsimula ng negosyo without involving money or capital na pera. So, simple lang yun kasi sa panahon natin ngayon, ang dami ng ang dami ng bago. Isa na doon yung pagninegosyo na walang kapital. Unang-una, yung tinatawag nilang pre-order. Ano ba yung pre-order? Yung iba hindi nila alam kung ano bang ibig sabihin ng pre-order. Ang pre-order po ay yun yung kukuha ka ng pictures ng paninda doon sa shop na nag-aalaw o nag-a-accept sila, naghahanap ng mga reseller na i-repost lang yung products nila. Tapos, kayo na yung maglalagay ng price. So, depende pa rin yan sa inyo. Pwede kayong, halimbawa, pag nakabenta na kayo ng worth of 500 or mas mataas doon, pag nakuha nyo yun, yung payment at tapos yung tubo nyo, ang gawin nyo, ikuha nyo ng cash. Kumuha kayo ng paninda na yun in cash. Tapos, pwede kayong mag-display or pwede kayong magbahay-bahay by store na aalokin nyo na magbibigay kayo, magsusupply kayo or gusto ba nilang kumuha ng ganong paninda ng bulk orders tapos ito yung discount. Ganon, syempre, lulupitan lang natin yung pagkikipag-usap natin doon kung sino man yung target nyo na bibili or sa mga store, ganun lang dapat yung gagawin nyo. Isa yun sa mga paraan kung paano magsimula ng without capital. And pangalawa, pwede mong gamitin yung skills mo. Yung mga interest mo na alam mong pwede mong pagkakitaan. For example, ako, before, alam niyo yung ginagawa ko nung hindi pa gaano uso yung mga website na yan. Yung marami pa talagang hindi nakakaalam about sa ito yun paano pagre-registered ng Pag-ibig, PhilHealth, SSS, yung mga yan po. Ang ginawa ko dati sa SS, kasi mas marami sa SS di ba kailangan yan sa mga naghahanap ng trabaho, isa yan sa mga documents na kailangan. So, ang ginawa ko, yung mga gustong kumuha ng Pag-ibig or SSS, ginagawan ko sila through website. Tapos, ikaw na rin ang gumawa ng email nila kung wala pa silang email. So, ganun. Isa yan sa pwede mong pagkakitaan ng without capital. Kasi sa internet, lahat tayo gumagamit na ng internet ngayon. Kahit hindi ka nagninegosyo, araw-araw na tayong may data, 'di ba? So, why not? Gamitin mo sa ganun. So, kikita ka na dun. Ang binabayaran sa'yo doon is yung service. Yung ginagawa mo. Hindi yung SS na yun ang binabayaran na take note na baka kasi may makapagsabi na ganito ganyan. Hindi po yung SS ang binabayaran yun nila doon yung service na ginagawa mo. Kasi kahit naman saan online na yung pumunta ka ng SS, sabihin nila mag-login ka sa website, mag-register ka ganito. So hindi lahat ng tao marunong silang gumawa nun. Alam natin na marami pong ganun. Kaya, yung may mga alam, wag na rin natin sila pagdamutan na bayaran yung skills nila. Hindi yung puro kayo tipid, 'di ba? Puro kayo tipid tapos hindi niyo naman alam. Ibabalik-balik lang din kayo eh. So,
ganun na lang gawin. Gamitin nyo yung may mga alam. Tapos, yung may mga alam naman po, gamitin nyo yung skills nyo para makapagsimula kayo ng sarili nyong pagkakakitaan. So, kung may naisip na kayong business, unti-untiin nyo. So, ganun. Isa yan sa paraan ng pagsisimula ng negosyo without capital. At saka marami pa pong way para makatulong sa iba na pwede mong pang-start ng business. For example, yung mga taong kailangan nila ng tulong. So anong tulong yung kailangan nila? At ano yung marirecommend mo na talent mo na pwede nilang bayaran yung service mo. So yun yung punto doon, service. Yun yung babayaran sa iyo, ay service. So marami pa pong iba, hindi ko lang maisa-isa dahil ang daming pwedeng pagkakitaan ng walang kapital. Ang kailangan mo lang, masipag ka, matyaga, at lupitan mo. Malupit. Iyan po yung sabi ni Sir Kasosyo. At talagang pinagmamalaki ko yung taong to. As in, yung nagsasabi sa akin na ang OA ko daw dahil bago ko lang nakilala, tapos ganun na daw yung tiwala ko, ganyan. Hindi po yung pagiging OA. Akalain nyo, sa tagal ko nang nanonood, naghahanap ng mga mentor or yung nagsasabi about business, nag-i-explain mga content creator sa YouTube. Wala pa akong nakita or wala pa akong binroadcast na pangalan ng isang tao. Wala pa po. Kahit nalughugin nyo yung social media account ko, YouTube, Facebook, TikTok, wala kayong makikita na may sinabi akong pangalan ng mentor or founder or ano man yan na nagsasabi about business na sinabi ko dito sa social media. Wala pa po, maliban kay Kasosyo. Ito lang po. Kasi marami akong nakita sa kanya na hindi nakita dun sa iba. At kahit naman papaano, sa mga napanood ko na before, meron naman akong nakuhang aral. Marami po. Pero kakaiba po yung nakita ko kay Kasosyo. Iba yung nakita ko. Hindi ko nasasabihin, pero sa mga taong nakakapanood sa kanya or nakasubaybay sa kanya, alam niyo kung anong ibig kong sabihin, kung bakit na-broadcast ko yung pangalan niya. Dahil marami akong nakita sa kanya na may opportunity, may aral, at marami pa. So ito, sa past, para hindi ko naman may pagdamot yung kung sino yung mga pinapanood ko noon na may nakuha kong aral. Kaya nga lang, hindi pa po fully as in yung parang andun na lahat yung advices na kailangan ko. Wala pa. Unang-una, si Sir Chinkitan. Isa po siya sa pinapanood ko sa YouTube or TikTok o Facebook. Ito yung nakakatawa nga po. Akala ko yung si Sir Chinkitan is yung gawa-gawa lang yung picture niya. Akala ko po talaga ganun lang yun. Pero isa siya sa mga na marami akong natutunan sa kanya. And pangalawa kay Sir RDR Talks. Isa po siya sa pinapanood ko. And sino pa ba? Silang dalawa pa lang yung natatandaan ko na isa sa mga pinapanood ko. And meron pa pala si Doc Atong. Basta Doctor of Medicine po ito. Isa rin po siya sa pinapanood ko kasi pangarap ko talaga ang maging doktor, kaya isa yun sa mga nagustuhan ko. Kaya ko pinapanood yung si Sir na yun. And panoorin niyo po si Sir Kasosyo. Marami kayong matututunan sa kanya. And bye!